Mag-follow up po tayo sa paglubog ng MV Devon Bay sa bahagi ng Scarborough Shoal at motor bangka sa Davao City mula kay Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang gabi, Captain Cayabyab. Si Patrick De Jesus po ito, kasama si Luisa Erispe ng PTV. Good evening po, Sir Patrick and Ma'am Luisa, at maraming salamat po sa oportunidad. Yes, Captain, hihingi po kami ng update sa search and rescue sa MV Devon Bay. Ano po ang status ng operasyon po ng PCG? Yes, patuloy po ang sinasagawa nating aerial and surface search rescue mission po, particularly sa area po ng reported incident po natin. And 19 pa rin po individuals. And the Philippine Coast Guard is still conducting its operation to locate the remaining 4 po, noting itong reported na passengers po or crew na itong MV Devon Bay. Captain Noemi, sa ngayon po ba kumpirmado na yung napaulat na may 2 nasawi mula dito sa insidenteng ito? As we speak po, wala pa po tayong information or formal validation po nitong 2 casualty po natin. Itong 17 reported na rescue po ay galing po ito sa Hong Kong Rescue Coordinating Center. Tayo po ay in close coordination with the Hong Kong RCC. Yan po ang mechanism na ginagawa po ngayon ng Philippine Coast Guard to receive the information as to the condition of the rescued crew po. Captain, may investigasyon na po ba ang PCG kung ano ang dahilan ng paglubog ng cargo vessel? At may koordinasyon na po ba ang PCG sa China Coast Guard patungkol nga po dun sa mga tripulanteng Pilipino na kanilang nasagip? Well, ang priority po ngayon ng Philippine Coast Guard, Sir Patrick, is ang pagkakandak po ng search and rescue operation po natin kasi we firmly believe po the time is of the essence pagdating po sa ganitong panahon. But definitely, yung investigation naman po ay talagang susunod po yan just to find out kung ano po ang nangyari before the reported incident. And as to the coordination naman po, ang ginagawa po ngayon ng Philippine Coast Guard, we use the mechanism of coordinating with the Hong Kong Rescue Coordinating Center. So, simula po na i-report itong insidente na po, insidente ito, ay tayo po ay nakipag-ugnayan na po sa kanila at sila po nagbibigay sa atin ng mga informasyon as to the condition po ng mga na-rescue na crew. Captain, kamusta na po yung mga survivors? Nasaan na po sila ngayon? Meron po bang tinutugunan ng medical attention sa kanila? Well, based po sa report po sa atin, sila po ay boarded sa China Coast Guard ngayon at patuloy pa rin po sinasagawa nating pag-search doon sa mga remaining crews. At ang update naman po sa atin ay they are well provided po lahat po ng kanilang mga kailangan on board the China Coast Guard. At kami naman po sa Philippine Coast Guard, we really appreciate po yung efforts na ibinigay po ng China Coast Guard sa pag-rescue po sa ating mga kababayan. Captain, ang nakadeploy po so far, yung BRP Teresa Magbanwa para po sa search and rescue operations. And humingi na rin po ba tayo ng tulong? For example, dagdag po na barko mula po sa Philippine Navy na may kakayahan nga po para dito sa isinasagawang search and rescue operations. Yes, tama po kayo. We are deploying the 97-meter, that is the largest vessel of the Philippine Coast Guard, and we also deployed po yung ating 2 aircraft to conduct the area surveillance and to maximize as well po yung ginagamit nating resources of the radio broadcast. So, ibig sabihin po na Sir Patrick, lahat po ng barko na dadaan po sa area na yon, we requested them to be vigilant and to be on the lookout po. At in case na meron po sila makikita ng mga suspicious na mga floating po sa karagatan ay to immediately conduct verification at i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. So definitely lahat po ng ahensya ay atin na po itinap para ma-maximize po at talagang matabilis po ang pagkakandak po atin ng search and rescue mission po dito. Captain, sa ngayon po nananatili pa rin naman tayong search and rescue operation. Hindi pa po tayo nasa retrieval. Tama po ba? Yes po, hindi pa rin po binababa ng Philippine Coast Guard. Yun naman po ang direktiba sa atin ng aming komandante na si Admiral Renigo Davon. But definitely we will be sustaining this search and rescue mission and we believe po na may possibility pa rin po na makita natin itong mga nawawalang mga tripulante po. Apo, Captain, hingi naman po kami ng update patungkol po dito sa lumubog na motor bangka sa Davao Gulf po. May breakdown na po ba? Ilan na po ang nahanap po natin at ilan pa yung sinasabi nga pong missing or nawawala? Ngayon po, aside do sa January 20 na recovered po natin ng isang crew,
As per latest update po ngayon with the Coast Guard District Southeastern Mindanao, ay 4 po ang kanilang na-recover dahil initially daw po yung nai-report kanina na nakita during the aerial surveillance, most probably, Sir Patrick, ito yung kasama rin sa 4 na na-recover ngayon. So definitely, we will be continuing po itong rescue efforts po natin, the search and rescue mission. Hindi pa rin po natin binababa into retrieval. We still in high hopes po na makikita pa rin po natin ito, hinahanap po natin mga individual. So, ibig sabihin, Captain, yung sinasabi ng Coast Guard District Southeastern na kinumpirmang 5 bangkay na nakuha kanina na palutang-lutang, ito po ba ay kasama na doon sa 4 o ano po ba, iba pa to sa hinahanap po natin? Ma'am Luisa, yan po yung latest information na nakuha po natin ngayon, no? As we speak po. So, 4 po ang ibinigay po nilang numero. At ito pong nakita kanina during the aerial surveillance, probably, no, may possibility. Ito po ay kasama sa 4 na na-recover po ngayon through the efforts po ng ating Philippine Coast Guard Auxiliary at yung Philippine Navy vessel. So we are still verifying that information kung particularly, Ma'am Luisa, ito pong identity ng ating mga nakuha po ngayon. Captain, tama po, sinibak po yung commander at ilang tauhan po dyan. At bakit po sila, bakit po ganun yung ginawa pong aksyon ng Philippine Coast Guard sa kanila patungkol nga po dito sa lumubog na motor bangka? Sir Patrick, ang Philippine Coast Guard naman po usually pag may mga ganyang pangyayari or situation, we usually conduct investigation po. Part na po yan ng proseso to determine as well kung meron po bang remiss on the side of our personnel before the incident happened or naging reason po ng itong insidente ito at naging direktiba naman po ng aming komandante in case na mapatunayan po na meron pong pagkukulang sa side po ng Philippine Coast Guard. Definitely, those involved person will be administratively sanctioned po. Sa ngayon po, kaparehas ng ginagawa nating search and rescue dito po sa may Scarborough Shoal. Sa ngayon po ba retrieval operations na po ang ginagawa natin dito sa Davao Gulf? Hindi pa rin po tayo nag-declare, Ma'am Luisa, ng retrieval. We are still pursuing po yung ating search and rescue mission dahil may mga pagkakataon naman po na meron po tayong ibang experiences na kahit minsan tumatagal po ng 2 linggo, no, ay nakikita pa rin po natin na buhay ito ating mga hinahanap kasi may possibility po na napadpad po sila sa shoreline or may possibility na isolated po yung shoreline, hindi po makaagad makapag-render po ng report. So definitely, the Philippine Coast Guard is still in high hopes po na makikita pa rin po natin and we will never downgrade po yung sinasagawa nating mission. Our goal is to locate all the missings and we are hoping na lahat po sila ay buhay. Captain Cayabyab, mensahe na lang po sa publiko at assurance po sa pamilya nito nga pong mga hinahanap pa po natin dito po sa magkahiwalay na insidente sa karagatan. Yes, ang aming lang pong masasabi sa lahat po ng mga kamag-anak na mga hinahanap po natin mga kababayan. Rest assured po na ang Philippine Coast Guard, we will be doing all the search and rescue approaches kasama po ng pag-deploy ng aming mga land and aircrafts po and all the efforts are being pursued po ng pamunuan ng Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang ahensya, kasama po yung mga volunteer organizations para makita po natin ito mga nawawala po nating kababayan. Definitely, hindi po tayo mapapagod para malocate po itong ating mga nawawalang mga individual po. Okay. Maraming salamat, Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.